Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-30 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Sa Simbahan. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabila ng init at iyakan ng mga bata, punong-puno ng tao ang simbahan upang makinig sa misa na nagkakahalaga ng 250 piso. Paniniwala noon na mas mainam ang gumastos sa mahal na misa kaysa sa komedya dahil sa inaakalang kaligtasan ng kaluluwa mula sa impyerno. Hinintay ng lahat ang pagdating ng Alcalde Mayor bago simulan ang misa. Sinadya niyang magpahuli upang mapansin ng mga tao at dumating na nakasuot ng 5 medalya bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Nang dumating ang Alcalde Mayor, nagsimula na ang pagmimisa ni Padre Damaso na sinamantala ang pagkakataon upang libakin si Padre Manuel Martin na nagmisa kahapon. Inilagay ni Padre Damaso ang sarili sa pedestal. Ayon sa kanya, siya ay mas mahusay magmisa kaysa kay Padre Manuel Martin at patuloy siya sa kanyang pagyayabang bago tuluyang nagsimula sa kanyang sermon. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Maraming tao ang nagtipon sa simbahan ng San Diego upang dumalo sa misa sa kabila ng init at siksikan. Ang mga tao ay nagbayad ng 250 piso para sa misa na kanilang pinaniniwalaan na mas mahalaga kaysa sa komedya dahil ito'y makapagliligtas ng kaluluwa. Sinadya ng Alcalde Mayor na magpahuli sa misa upang mapansin ng lahat at suot ang 5 medalya na sumisimbolo ng kanyang tungkulin. Ginamit ni Padre Damaso ang misa upang libakin si Padre Manuel Martin na nagmisa noong nakaraang araw. Pinagyabang ni Padre Damaso ang kanyang husay sa pagmimisa bago tuluyang nagsimula sa kanyang sermon. Mga mahahalagang tauhan, Alcalde Mayor, isang opisyal ng bayan na sinadya pang magpahuli sa misa upang mapansin ng lahat. Nakasuot siya ng 5 medalya na sumisimbolo ng kanyang tungkulin. Padre Damaso, ang pari na nagmisa sa araw na iyon, kilala sa kanyang walang pakundangang pagyayabang at paglibak sa kapwa-pari. Padre Manuel Martin. Ang paring pinagmisa noong nakaraang araw, nanilibak ni Padre Damaso sa harap ng mga tao. Mga taong nagpunta sa simbahan. Ang mga taong dumalo sa misa sa kabila ng init at siksikan, naniniwala na ang misa ay makapagliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanata ay sa loob ng simbahan, kung saan isinasagawa ang misa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Simbahan, isang lugar ng pagsamba para sa mga Kristiyano. Misa, isang seremonya ng relihiyosong pagsamba na kadalasang isinasagawa ng mga Katoliko. Kapistahan, isang malaking pagdiriwang o selebrasyon na karaniwang mayroong relihiyosong kahulugan. Sermon, isang relihiyosong talumpati o pagtuturo na karaniwang ibinabahagi sa misa. Medalya, isang simbolo na nagpapakita ng katanyagan, karangalan o tungkulin. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagbayad ng malaking halaga para sa misa ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya ng mga tao sa relihiyon. Ngunit ipinapakita rin nito ang pagkiling sa materyalismo at ang potensyal na pagsasamantala sa relihiyon para sa personal na pakinabang. Ang pagpapakitang tao ng Alcalde Mayor na sinadyang magpahuli sa misa upang mapansin ay nagpapakita ng karaniwang ugali ng mga may kapangyarihan na nais ipakita ang kanilang impluensya at posisyon sa lipunan kahit sa mga banal na okasyon. Ang paglibak ni Padre Damaso kay Padre Manuel Martin ay nagpapakita ng kompetisyon at inggitan kahit sa hanay ng mga pari na dapat ay mga tagapagturo ng kabanalan at moralidad. Ipinapakita nito ang kahinaan ng tao kahit pa sila ay nasa posisyon ng relihiyosong autoridad.
Ang pananaw ng mga tao na ang misa ay makapagliligtas ng kanilang mga kaluluwa ay nagpapakita ng malalim na impluensya ng relihiyon sa kanilang buhay. Gayunpaman, ito rin ay nagpapahiwatig na ang kanilang pananampalataya ay maaaring ginagamit ng ilan upang kumita o magpakita ng yaman. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tunay na kabanalan at mapagpakumbabang paglilingkod. Ipinapakita nito na ang tunay na relihiyon at moralidad ay hindi dapat ginagamit sa pansariling kapakinabangan o pagpapakitang tao, kundi sa tapat na paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. At diyan nagtatapos ang ika-30 kabanata ng Noli Me Tangere sa simbahan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.